Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula kay Karen, na nagtatrabaho bilang life insurance agent, at sa gabi ay isa siyang pok-pok. Dumating naman si Sunny kasama ang kanyang mga kaibigan sa club. Ang tatlo ay nagsimulang mamili ng babae na kanilang sisibakan. Agad nakita ni Sunny ang kagandahan ni Karen, kaya't sinabihan ang manager na siya ang pipiliin niya habang ang kanyang mga kaibigan ay nakapili na rin. Nagsimulang mag-inuman sina Sunny at mga kaibigan niya, pilit naman niyang pinapainom si Karen ngunit tumatanggi ito dahil hindi talaga siya umiinom at may trabaho pa siya sa umaga. Inamin niya kay Sunny na insurance agent siya at sideline niya lang ang pagiging pokpok. Niyaya din niya si Sunny na kumuha ng life insurance para magkita din sila sa labas. Namangha naman si Sunny sa diskarte ni Karen at ang dalawa ay nagsimulang magkantahan. Samantala, sa labas ay naghihintay ang mga taxi drivers para sunduin ang kanilang suki na pokpok, para ihatid sa kanilang mga bahay. Umuna nang sumakay si Karen kay Pepe, habang si Sunny ay umuwi na din kasama ang mga kaibigan niya. Sa sumunod na araw, nagkita sina Sunny at Karen sa tinatrabahoan ni Sunny. Sinimulan ng ipinaliwanag ni Karen kung ano ang laman ng life insurance. Pinatigil naman ni Sunny si Karen sa pagpapaliwanag tungkol sa insurance. Dahil kahit ano pang binibenta ni Karen ay bibilhin niya, agad niyang pinirmahan ang mga dokumento at binigyan ng tseke si Karen. Nagpasalamat si Karen kay Sunny at sinimulan naman siyang masahin ni Sunny, at ang dalawa ay nagsimulang magsibakan. Naging top agent naman si Karen sa kanyang kumpanya, at tuwing linggo ay umuuwi siya sa Pampanga para bisitahin ang kanyang anak at asawa. Ang asawa niya ay nagtatrabaho sa Manaucan, kaya't nag-sideline siya sa pagiging pokpok para makalikom ng malaking pera para magkaroon ng negosyo. Nakauwi na sa Manila si Karen at parati nang nagsisibakan sina Karen at Sunny. Samantala, napansin naman ng kanyang kaibigan na si Ruby, ang madalas na pagkatulala ni Karen, kaya't banibiro niya ito na baka nagustuhan na niya si Sunny, dahil palagi na silang nagsisibakan. Hindi naman sumagot si Karen at pinapaalis na si Ruby para maghanda dahil papasok na sila sa tinatrabaho ang club. Samantala, pinakilala naman ni Ruby ang kanyang bagong boyfriend na si Jake kay Karen. Pagkakita ni Jake ay nabighani siya sa ganda ni Karen, kaya't niyaya niya itong sumayaw. Umaayaw si Karen na sumayaw ngunit pinipilit ito ni Jake. Nagseselos naman si Ruby kaya't kinuha niya ang kamay ni Jake at silang dalawa na lang ang sumayaw. Kaya pala top agent si Karen, ay inaakit niya ang mga lalaki at nagpapatuhog siya sa kanyang mga kliyenteng lalaki, matanda man o may asawa. Nagpapatuhog siya kapalit ng pagkuha nila ng life insurance sa kanya, para magkaroon ng malaking komisyon at makaipon ng 1 milyon para sa kanyang negosyo. Samantala, alam na ng asawa ni Sunny na may tinutuhog siyang iba. Iginiit naman ni Sunny ang aligasyon ng kanyang asawa at sinabihan na insurance agent lang niya si Karen, at ipinagmalaki sa asawa na siya ang inilagay na beneficiary na makakuha ng 5 milyon pag namatay siya. Tumawa lang ang kanyang asawa at sinabihan na baka mapatay siya dahil sa insurance na 5 milyon. Samantala, pinakita naman ni Sunny kay Karen ang bahay na nabili niya, dahil sawa na siya sa paghahanap ng hotel tuwing magsisibakan sila. Gusto niyang tumigil na si Karen sa pagiging pokpok at sumama na sa kanya, ngunit hindi pumayag si Karen dahil ayaw niyang makasira ng pamilya. Inamin naman ni Sunny na matagal na silang nagkalabuan ng kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak ay nasa ibang bansa kasama ang lola nila. Iginiit ni Sunny kay Karen na wala siyang sinisirang pamilya dahil matagal nang sira ang kanyang pamilya. Ngunit hindi pa rin pumayag si Karen at sinabihan lang si Sunny na ayaw na niyang pag-usapan ang ganyang bagay. Samantala, bumisita naman ang asawa ni Karen sa kanyang opisina. Hindi din alam ng kanyang boss na meron palang asawa si Karen. Kahit na ang kasamahan sa trabaho ay nagulat din. Nagsalita naman si Eddie na maalaga talaga sa katawan si Karen, kaya't nagmukhang dalaga. Samantala hinatid naman ni Sunny si Karen sa opisina niya. Walang kamalay-malay si Karen na naghihintay ang kanyang asawa sa opisina niya. Pilit na pinapaalis na ni Karen si Sunny dahil ayaw niya ng chismis sa opisina niya, ngunit pinipilit pa rin ni Sunny dahil kilala na raw siya sa opisina. Buti ay nakita si Karen ng kanyang kasamahan at tinaboy si Sunny palayo. Nalilito naman sina Karen at Sunny. Nang makapasok na sa opisina niya ay nakasalubong niya ang kanyang asawa. Nagulat siya at kaagad pinaupo sa kanyang opisina. Sa sumunod na araw, namasyal sina Sunny at Karen. Nagsibakan din ang dalawa sa iba't ibang lugar.
Dumating na rin si Karen sa kanyang apartment, tinatawag niya si Ruby, nang may narinig siyang umiiyak. Sumilip siya sa bintana at nakita si Ruby, agad niyang pinuntahan ito at nagulat sa nangyari sa kanyang mukha. Inamin ni Ruby na sinuntok siya ni Jake, hindi naman nagulat si Karen dahil alam na niya na mangyayari ito kay Ruby. Habang ginagamot ni Karen ang sugat ni Ruby, kinuwento niya ang totoong nangyari. Nag-alok pala ang kanyang boyfriend na si Jake kung pwedeng sibakin si Karen dahil pinapantasya niya ito, dahil may kaibigan si Jake na kumuha ng insurance kay Karen, at ipinaalam na magaling daw sa sibakan si Karen, kaya't gusto ding subukan ni Jake. Nagalit si Ruby kay Jake dahil kaibigan niya si Karen at binabastos ito ni Jake kaya't pinagmumura ito ni Ruby, hanggang bugbugin siya ni Jake. Umiyak naman si Karen sa dahilan kung bakit nasuntok si Ruby nang dahil sa kanya ay nasaktan ang kanyang kaibigan. Samantala sa club, pumasok ng lasing si Sunny na hinahanap si Karen, sinabihan si Sunny ng manager na busy si Karen dahil may nag-table na sa kanya, nagalit si Sunny at sinabihan ang manager na e-table din niya si Karen, dahil nagwala na si Sunny ay hinawakan siya ng mga gwardya na pinapalabas habang si Karen ay nakatingin lang kasama ang kliyente niya, sumisigaw naman si Sunny na umalis na si Karen sa club at tumigil na sa pagiging pokpok. Samantala, pauwi na sana sina Ruby at Karen nang hamarang si Jake, at nagmakaawa kay Ruby na patawarin siya. Pinipilit ni Jake si Ruby na suntukin din siya para makabawi sa ginawa niya, dahil sa pagpa-cute ni Jake ay pinatawad niya rin ito at sinabihan na humingi din ng pasensya kay Karen. Nang makarating na sa apartment ang tatlo, tumatawag naman si Sunny sa telepono, at sinabihan si Karen na hiniwalayan na siya ng kanyang asawa. Nagalit naman si Karen dahil ayaw niyang makasira ng pamilya. Sinabihan naman ni Sunny si Karen na mag-impake at pupuntahan siya sa apartment para magsama na sila sa bahay, ngunit tumanggi si Karen sa alok ni Sunny. Nag-inuman ang tatlo, hanggang hindi na kaya ni Karen ang kalasinggan, kaya't nagpatulong si Ruby kay Jake na buhatin si Karen sa kanyang kwarto. Nang pinahiga na si Karen, niyaya naman ni Jake si Ruby na magsibakan. Nagsimulang magsibakan ang dalawa na katabi si Karen, nag-iba naman ang paningin ni Jake kay Karen. Sinimulan niyang hawakan ang mga papaya ni Karen habang sinisibak si Ruby. Hindi nagtagal ay nagising si Karen at binali ang daliri ni Jake. Hindi natapos ang sibakan nila ni Ruby dahil sa sakit na natamo. Nilapitan ni Jake si Karen at sinimulang halikan. Hindi nagtagal ay sinapak ito ni Karen at tumakbo. Ngunit nahabol din siya at sinimulang sibakin uli. Ngunit pumalag si Ruby at pinigilan si Jake. Nakatakbo ulit si Karen palabas ng apartment. Habang tumatakbo ay dumaan si Pepe at pinasakay si Karen. Sa sumunod na araw, pinuntahan ni Sunny si Ruby. Inamin naman ni Ruby na wala si Karen sa kanyang apartment, at baka nasa Pampanga siya. Pinakita niya ang kwarto ni Karen na nagkalat ang mga kagamitan. Nagulat naman si Sunny nang nakita ang litrato ng lalaki. Inamin na ni Ruby na may asawa at anak na si Karen. Hindi naman makapaniwala si Sunny at nagmura na lang ito. Kinabukasan, tumawag ang anak ni Karen, tinanong niya si Ruby kung bakit hindi nakapunta sa kanyang birthday ang mama niya. Napagtanto ni Ruby na hindi pala nakauwi sa Pampanga si Karen, agad niyang pinuntahan si Sunny at pinaalam na wala si Karen sa Pampanga. Agad nagpunta ang dalawa sa police station para i-report ang nangyari. Ipinaalam ni Ruby na ang huling kasama ni Karen ay ang suki nilang taxi driver na si Pepe Moreno. Agad pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng taxi driver. Nagising naman si Pepe Moreno dahil sa ingay ng mga aso. Nang silipin niya ang labas ng bahay, nakita niya ang mga pulis at kaagad na tumakbo, ngunit naabutan pa rin siya. Dinala sa bangin si Pepe at tinanong kung nasaan si Karen. Nagsalita naman si Pepe na nagpahatid sa San Fernando si Karen at siya ay bumalik agad siya sa Manila para pumasada. Hindi naman naniniwala ang mga pulis sa kanya, kaya tinakat siya na ihulog sa bangin. Habang si Sunny ay nakatingin lang sa ginagawa ng mga pulis sa taxi driver, dahil sa takot sa baril at bangin, umamin na din si Pepe kung nasaan si Karen. Bumalik tayo sa nakaraan, sa gabi noong nag-aaway sina Karen, Ruby at Jake, ay naghihintay pala sa labas ng apartment si Pepe at narinig ang kaguluhan. Nakita niya na tumatakbo si Karen habang hinahabol ni Jake kaya pinasakay niya ito. Nagpahatid si Karen sa Pampanga at sinabihan si Pepe na hindi niya dala ang ATM niya, babayaran na lang siya pagdating sa bahay niya, dahil nga suki na ni Pepe si Karen ay pumayag ito na ihatid. Umaga na nang narating nila ang Pampanga,
Ngunit nang nagising si Karen ay nagtataka ito na nasa tahimik at puno ng buhangin siya dinala ni Pepe. Tinihil na ni Pepe ang sasakyan at tiningnan si Karen. Napagtanto ni Karen na may balak na masama si Pepe sa kanya. Sinabihan siya ni Pepe na huwag matakot dahil hindi siya sasaktan. Lumabas na ang dalawa sa sasakyan, lumayo naman si Karen sa kanya, nagpaikot-ikot lang ang dalawa. Inamin ni Pepe na, tinutokso siya ng mga kapwa taxi driver niya na jowa niya si Karen dahil palagi itong sumasakay sa kanya. Itinanggi niya ito sa mga kapwa driver niya dahil suki niya lang si Karen, ngunit sa kaloob-looban ni Pepe ay sana nga ay girlfriend niya si Karen. Kinuha na ni Pepe ang mahabang bakal niya, at sinimulang habulin ulit si Karen. Hindi nagtagal ay nahabol na rin niya si Karen. Nagmakaawa si Pepe na pagbigyan siya kahit isang beses lang na sibakin siya at hindi siya sasaktan. Wala nang nagawa si Karen kundi umiyak na lang, at inumpisahan na sibakin siya ni Pepe. Matapos sibakin ay tiningnan lang ito ni Pepe na aalis na sana, ngunit nang binyantaan siya ni Karen na isusumbong sa pulis, kinuha niya ang kanyang dalang tubo at pinalo niya ito kay Karen. Bumalik tayo sa kasalukuyan, itinuro ni Pepe kung nasaan si Karen, at nakita ni Sunny at mga pulis ang bangkay niya, habang nasusuka si Sunny sa nakita niya. Sa probinsya nila Karen ay dinala ang kanyang bangkay, dumating din si Sunny at Ruby, para mag-alay ng bulaklak. Tiningnan nila ang kabaong ni Karen, pighati ang nararamdaman nina Sunny at Ruby sa nangyari kay Karen. Nang nakita na si Eddie ay nagpakilala ang dalawa na kaibigan nila si Karen. Hindi pa rin alam ni Eddie na naging pokpok ang kanyang asawa at suki sa sibakan ni Sunny si Karen. Binigay na din ni Ruby ang ATM at passbook ni Karen sa asawa niya. Pinaalam din niya na may makukuha siya na pera sa life insurance ni Karen na 1,000,000. Pinakilala naman ni Eddie ang anak nila ni Karen. Nagpasalamat ito na mabuti silang kaibigan ng kanyang ina. Sa huli ay nakapagpatayo na ng malaking bahay si Eddie. At nagkaroon na rin ng sasakyan gamit ang perang pinag-ipunan ni Karen, sa walang tigil na pagtatrabaho sa pagiging insurance agent at sideline na pagiging pokpok. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na pelikula na i-upload sa Taco Recap. Maraming salamat po ulit.